Sakto nga. Gina na mag-zoom din. Mag-zoom pa ba? Gamay ka ay. So ito mga ka-farmers, nandito tayo sa isang manuka natin. Yan yung meron tayong 7 piraso dito na nakatali. So yan yung mga ginawa nating tipis. At ito yung mga round heads natin ng mga stag. So nasa 6 months pa ito. Alright. So merong 2 bulik. Yan at saka yun yung mga bulik natin. So dito sila, maganda yung area dito mga ka-farmers dahil parating basa yung lupa. So hindi na mamatay yung damo. So pwede bang paglagyan doon, pero ito muna dahil hindi pa tayo nakagawa ng mga ibang tipi. Alright. So ito yung time mga ka-farmers na gumawa tayo ng tipi dito. Gumawa lang tayo ng sariling tipi natin para na rin makatipid sa labor ng ating paggawa ng mga tipi. So simple lang naman ito mga ka-farmers. Meron tayong inilagay din dito na bakal sa gitna ng ating semento na tipi. So sa ganitong pamamaraan mga ka-farmers ay nakakatipid na tayo. So gumawa pala ako dito ng 16 na piraso mga ka-farmers, or 8 pieces na 8 na magkapares na tipi. So 2 araw kong ginawa ito mga ka-farmers at yan yung naging hulmahan ko. At kahoy lang at linagyan ko ng sa sahig sako
para hindi dumikit doon sa semento. Sa pagmix naman ng semento or pagmasa ng semento mga ka-farmers, nagpatulong ako sa pamangkin ng asawa ko. So dalawa din sila na tumulong sa akin at ito na ang naging resulta. So meron pa akong 3 sako na natira na semento mga ka-farmers at meron pa ring bakal na natira. Yun ay para sa future na gagawin nating mga tipis. So yung nagawa ko is 8 pares lang or 8 tipi na nalagay natin. Pero sa susunod na breeding natin, kapag marami na tayong napalabas na mga manok, ay tsaka natin gagawa tayo ulit dito at ilalagay. Meron pa namang area mga ka-farmers na pwedeng paglagyan ng tipi dito sa area. Ang kagandahan lang dito sa area na ito mga ka-farmers ay parating basa yung lupa at saka yung mga damo dito ay hindi namamatay. So yun yung kagandahan dito. Kahit mainit yung panahon ay basa pa rin yung kanilang lupa. Kaya isa rin sa mga magandang bagay mga ka-farmers na hindi magkakatibak yung mga manok natin dahil palaging basa yung lupa. So iwas tibak talaga dito sa ganitong area. So ito yung area ng bahay ng asawa ko at naglagay ako dito at siya yung magmamanage dito at pupunta lang ako dito paminsan-minsan para mabisita yung mga alaga natin dito. Alright. So mga ka-farmers, nandito ako sa Robinsons Dumaguete para kunin yung pinagawa natin na pinadala na wing pan at saka leg pan. So kukunin ko dun sa LBC yung in-order natin. Alright, let's go. Robinsons. Let's go LBC. So malapit na tayo sa LBC. Alright. Andiyan na. Yun, LBC. Pasok. Sarado. Baga. Excited. Kapag itong leg band. Baga ba? Baga siya kumpara. So ito yung in-order ko na wing band mga ka-farmers nung matapos kong mag-deliver ng o nakapag-ship yung ating mga alagang manok dito. Pero sa kasamaang palad mga ka-farmers, medyo matagal dumating yung order natin kaya hindi natin nasama ito doon sa mga manok na napaship natin. So ito ay gagamitin na lang natin sa mga susunod na kung merong mag-avail sa atin ay lalagyan na natin ito. Personal wing band lang po natin ito mga ka-farmers na kailangan akong maglagay nito mga ka-farmers para yung ma-identify talaga yung kukuha sa atin para matanaw nila na legit yung ating mga binibenta dito. So yan po ay ang ating wing band at saka leg band para sa manok.